Mga kapuso, posibleng maranasan ng El Nino sa bansa ayon sa Pag-asa. Ano nga ba ang El Nino at ano ang mga epekto nito? Alamin sa report live ni Katrina Son. Katrina! Yes, Igan, patuloy nga na nagmo-monitor ang Pag-asa dahil may malaking posibilidad raw na makaranas tayo ng El Nino ngayong taon. Taong 1997 hanggang 1998, nakatikim ang Pilipinas ng matinding tagtuyot. Ang dahilan nito ay ang El Nino. Ang El Nino ay abnormal na pagtaas ng temperatura sa Pacific Ocean sa bahagi ng South America at mataas ang posibilidad na makaranas tayong muli ng El Nino. Nakikita na nga na lumalaki yung probability. So dito sa graph kung makikita natin, dito sa May, June, July, halos kung makita mo yung pula tsaka itong berde. Yung berde kasi neutral condition yan eh. So halos parehas pa sila. Pero a big difference dito sa June, July, August, which is mas malaki na talaga yung kulay pula, yung El Nino yan eh. Compared dito sa kulay green, which is neutral. Sa normal na kondisyon, mas mainit ang temperatura ng dagat at maulan ang klima sa western section o mga bansang gaya ng Pilipinas at Indonesia. Habang malamig naman ang sea surface temperature at tuyo ang klima sa may eastern part o sa may Peru at mga karatig bansa nito. Pero dahil sa abnormal na pag-init ng dagat sa Peru kapag may El Nino, nagiging mas maulan ang klima dito. Samantalang sa Pilipinas, nababawasan o nawawala naman ang ulan at minsan nagkakaroon pa ng tagtuyot. Unang makakaranas ng epekto nito ang Visayas at Mindanao o mga lugar na apektado ng hanging amihan. At Igan, paalala naman nga ng Pag-asa sa mga kababayan natin na dapat daw ay magtipid nga ng tubig para kung sakaling magka-El Nino ay handa tayo. At yan nga muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Igan? Maraming salamat, Katrina Son.